sa atin upang ipakita ang kanyang kababalaghan. Jesus speaks peace into your chaos. Jesus is not limited by your closed doors. Kaya makikita mo natin, gagawa at gagawa ng paraan ang ating Panginoon. Tuwang-tuwa po yung aking may bahay ko kanina kasi nung isang araw may tumawag ko sa kanya. Tapos kanina pinuntahan ko niya, sabi na sa akin, Daddy, merong daw. See? O di meron na naman kaming pamalengke. Meron na naman kaming pambili na aming mga pangangailangan. So ganun po ang Diyos. Hindi ko natin alam, pero meron po siyang ginagawa. So God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Psalms 46, verse 1. Meron ka ba yung tanto? God will meet you at your fear. God will meet you in every situation that you have. Siya ang siyang bahala. Yan po yung kwento ng buhay ng mga disciples. Takot po sila. Subalit, pumasok ang ating Panginoon. In their locked doors, sinabi po niya, peace be with you. So, pangalawa, unang-una, ano nga ba yun? The story of fear. Pangalawa, the story of doubt. Pinakita ng ating Panginoon sa mga disciples niya, pumasok ang ating Panginoon sa kanilang kwartong silyado o sarado at nakalampa. Subalit, mayroon pong isa na wala po sa kanila. Kilala niyo ba kung sino yan? Judas. Hindi si Judas. Chan. Si Thomas. Si Thomas po, nung pumasok ang ating Panginoon at nagpakita sa kanyang mga alagad, wala po si Thomas. Kaya nga po, wag po kayong umabsent. Kasi baka mamaya, pumunta po dito ang ating Panginoon, absent po kayo. Diba? So, wag po kayong umabsent. Kasi dito, umabsent po si Thomas. Kaya tuloy si Thomas ay nagduda. Now, we meet Thomas. Sabi ng gano'n si Thomas, anong sabi niya? Unless I see the nails marked in his hands, I will not believe. Thomas is often called the doubting Thomas, but in reality, he represents many of us. Ano yung nire-represent ni Thomas sa bawat isa sa inyo? Doubts. Parating absent? O siya yung nagre-represent na parating nagdududa? Dududa. Diba? Anong sabi niya? To see is to believe. Sa Ilocano, anong sabi sa Ilocano? Jakpati. Sabi ko yung mga Ilocano na katulad ko. Alam nila, jakpati, jakita. Oh. alam ni Nixon yun. Kasi even in us, when we were still young, kaming mga bata, kapag nagkwento yung aming kasama, maniwala ka, jakpati, jakita. O, di ba? Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako naniniwala. Dito po, sabi ko ni Tomas, unless I see, hindi ko ako maniniwala. Kasi naman, parang di siya wala. Diba? So dito, Thomas is often called doubting Thomas, but in reality, he represents many of us. Marami ko sa atin. Doubt comes when expectations are broken. Doubt comes, pain is real. Doubt comes, answers are delayed. Marami ko sa atin na nananalangin, tapos hindi masagot-sagot. Sabi natin, totoo nga ba na mayroong Diyos? Marami sa atin ang merong karamdaman at hindi gumagaling. Meron nga ba talagang Diyos?
talaga ay nagpapagaling. Tapos sa atin ho minsan, hindi ho nasunod yung ating expectations. Hindi po natin nakita yung expectations po natin. Then sabi natin, wala naman yata ng Diyos eh. So dito, Thomas is not rejecting Jesus. He is struggling to believe again. See? Makikita po natin si Thomas, kasama-sama na ang ating Panginoong Yesus. Pinakita ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay upang sa ganun ay maniwala ang bawat isa. Subalit nandito sa si Thomas, na nung sa pagkakataon ito, nag-absent po siya at hindi niya nakita, nagkaroon po siya ng takot. Maaaring sabi niya, how many people today say, Lord, I prayed, but nothing happened. Lord, I trusted, but I was hurt. Ang sakit naman. Unless I see, I cannot believe. Hindi ako maniniwala. Ipakita mo muna, dear Lord. Doubt is not the opposite of faith. Sabi ko ng iba, doubt is the opposite of faith. Pero dito, in this particular context, doubt is not opposite of faith. Ano po? It is open the doorway to deeper faith. Thomas was honest and Jesus met him there. Ito yung kagandahan. Nagduda si Tomas, subalit nung pinakita ng ating Panginoon, nagkaroon po siya ng mas malalim na pananampalataya. Kaya sa inyong pagdududa, sige lang. Subalit, kapag nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, nawa ay lalalim ang ating pananampalataya at mas lalo tayo magtitiwala sa Kanya. So, unang-unang kwento, the story of fear. Pangalawa, the story of doubt. At pangatlo, ano ang ginawa po niya? Ay story of grace. John 20, verse 26 to 29. After 8 days, Jesus comes again. And this time, He speaks directly to Thomas. See? Hindi po natapos po doon. Akala natin, wala nang gagawin ang ating Panginoon. Akala natin, hindi na siya babalik. Akala natin, kwento na lang ang ating maririnig. Akala natin, hanggang doon na lang. Bakit sila? Ang dami po nilang patutuo. Di ba? Si Sister Wen, ang dami ng patutuo. Bakit ako parang walang patutuo? Ang dami nilang pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Bakit ako? Na-promote si Brother Wilson. Bakit ako hindi ako na-promote? Ba yun yung mga tanong natin? Si Sister Janet, ang ganda-ganda, bakit ako mas maganda? Ay, mali. Di ba? Parang ganun ho yung ano natin. Ay, story of grace, bumalik pala ang ating Panginoon. Sabi niya, at this time, He speaks directly to Thomas. Instead, nasabihin niya kay Thomas, absent ka kasi ng absent eh. Hindi po niya sinabi yun. Ano ang kanyang binigay kay Thomas? Sabi niya kay Thomas, put your finger here. See my hands. Stop doubting and believe. Jesus did not rebuke Thomas harshly. He did not reject him. Ano ang kanyang ginawa? He responded with His grace, with His love, and with His power. Kaya mga kapatid, bumalik ka dahil nandun po ang Diyos. Hindi Kanya sisisihin. Hindi Kanya papagalitan. Alam niyo ba, na sa lahat ng panalangin, merong panalangin na ang sagot ng Diyos ay parating yes. Alam niyo kung ano yung panalangin na yan?